Hello guys, magandang araw. Welcome to NM Hermoso Channel. Nandito po tayo ngayon para pagbigyan po ang inyong mga kahilingan. Alam niyo po, ito pong pagkakabit ng solar panel sa ating e-bike ay hindi ko na po kailangan kasi nga po wala naman kami binabayaran sa Meralco kasi may solar na nga kami sa bahay. Pero dahil po sa kahilingan ng nakararami nating subscribers, magkakabit po tayo ng solar panel para po magawa ng tutorial kung paano po tayo magkakabit nito. So buksan lang po natin sandali. So ito po ang in-order natin, 150 watts. Kasi 200 watts sana yung o-orderin ko, kaso sinukat ko, hindi po kakasya sa bubong, lalampas po. So dito lang tayo sa 150 watts, okay na yan, malaking matitipid na natin dyan. Kahit wala kayong solar sa bahay, kung may solar naman ang inyong e-bike, o edi, makakatipid na rin. So yan guys, ito ang packaging nila. Meron tayong styrong malapat, ang ganda. Ayun, dito ako nagandahan, hindi sa solar. Merong ganito, styro, ang ganda. Ganito yung kinakat pag kami mga kasal, di ba? And then ito ng ating solar panel. Flexible solar panel. Ito ang specs ng ating solar panel. Kung bibili po kayo nito, ilalagay ko po yung link dyan sa description ng aking po mga gagamitin. Ayan, maximum power 150 watts. Voltage at Pmax 17.28. Current at Pmax 8.68 ampere. Open circuit voltage 20.74 voltage. Short circuit current 9.2 ampere. Ang bigat niya ay 2.2 kilo. Ang sukat niya ay 150 cm by 780 cm by 3 mm. Napakanipis lang yan. Hindi mahihirapan ang e-bike natin dyan dahil magaan lang yan. So, ano po yan? Yung flexible. Ayan, nabebend-bend. So, ayan, kabit na natin. Pag in-order natin siya, may kasama na siyang MC4. Ito. Magagamit natin yan para, syempre, hindi naman nakapix yung setup natin. Pag gusto natin tanggalin, edi hindi na tayo magtatanggal ng buhol-buhol. Ito lang yung gagamitin natin. So ipapakita ko sa inyo, pasensya na pa, medyo maingay lang yung ating vlog kasi may mga gumagawa ng bahay sa kapitbahay. Tsaka nasa tabi tayo ng kalsada. Sukatin natin. Sakto lang. So ayan guys, sinukat natin dito sa taas, no. Ganyan siya. Makikita nyo. Magiging ganyan na itsura ng ating bubong, solar panel. So siguro lagyan ko na lang ng clip dito, punta dito. Ayan, tsaka doon sa kabila may tornilyo rin. Sa likod hahanap tayo kung saan natin pwede ikabit. At masusubukan natin maya-mayang konti lang. So ayan, sad-sad na lang siguro natin dito sa ibabaw. So guys, bago natin tuloy ikabit ito, yung installation po natin, baka bago ka lang dito sa akin channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. At pakiclick ng notification bell para updates kayo sa upload ng videos, tutorial dito po sa aking YouTube channel. Ang ingay ng vlog natin, ganun po talaga, natural sa tabindaan po tayo. Bago nga natin tuluyang ikabit, pakita ko muna sa inyo ang ating mga gagamitin. Siyempre, meron tayong male and female plug. Ayan, para po detachable yung ating wire, hindi po nakapix. Tapos siyempre, meron tayo ditong Boost Solar Charge Controller. 300 watts lang po yung in-order ko. Kung gusto nyo po, meron po itong 600 watts. So, 150 watts lang naman yung solar panel natin. Okay na po ito. So, yan na po ang gagamitin natin. Meron po tayong fuse dyan. Ayan. Ito po yung linya papunta sa battery natin. May fuse dyan. May extra fuse pag binili. Tapos, syempre, para safe, bumili rin po ako nitong breaker. Para po kung sakaling magkaroon ng short, ito na lang yung bababa. Tsaka, syempre, para merong on and off yung power galing sa ating solar. Ikabit na natin to dito, Ito na lang nakikita kong space dito. Nilagyan ko siya ng plastic dito, na makunat na plastic. Tapos dyan, tapos kahit ito, i-cable tie na lang natin o i-wire na lang natin dyan. Pagasin lang natin to. Okay, sakto-sakto may ipitan dyan. Nag-prepare na ako nung pag-iipitan dito para hindi mahaba yung vlog natin, Gusto, ipit na lang natin dyan. Okay, kung kabila kahit i-cable tie na lang natin or ikawad na lang natin kung paano ba yan. Kung kayo magkagawa sa inyo, kung gusto nyo po nakapix, i-tornil nyo po. Akin okay na yan. Yan muna. So yun guys, dito naman, pansamantagal tayo, pansamantagal muna. I-cable tie na lang muna natin yan. Para lang maipakita muna natin sa vlog. Para po tayo nakakatulong sa mga gusto pong matuto rin maglagay ng solar panel. So yun guys, ito na nga yung dito natin ang gagawin natin palatandaan dito sa breaker natin. Itong tapat ng may sulat. Doon natin nilagay yung positive. Ako lang pala, bahala po kayo kung anong gusto nyong basta po kung saan yung mas matatandaan. Kung saan part nakalagay yung positive nyo at negative. Pero sa akin,
Yun ang gagamitin kong positive. Tapos yung kabila, edi yung negative na nung solar panel. Magbubutas na lang tayo dito ng wire, ay ng konti para may madaanan yung wire natin pataas. Ay wala, butas agad. Bilis naman. Galing. Paluwagin lang natin ng konti. Pero lalagyan po natin ng ano to ng bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay, Bulkasil, basta hindi po makapasok yung tubig. Dapat masikip. Ayan, very good. Okay, so yun guys, ngayon gagawa tayo nitong ating sa MC4 natin. Baligtad yan, kasi ito yung part na to negative dito, pero yun yung positive ng ating solar panel. Huwag po kayong malilito dyan. Ngayon, ito yung positive natin. Pag negative po nakasulat dito, pero ang kadugtong po nito kasi yung isasalpak natin, yung po yung positive. So, ang ilalagay po natin syempre dyan, yung wire na positive. Dito po, kung gusto nyong bumili ng wire, gusto nyo bumili kayo ng magkaibang kulay. So, ito kasi wire din talaga ng solar panel po ito. May red at saka yung isa walang kulay. Syempre, ito yung positive natin, yung red. So, ito yung red ang gagamitin natin. So, yan guys, kabit na natin. Pandalas na, uulan na. Ayan. Ipitin muna natin nito. Turn natin siya mapisil, ma-press. Atin pa rin siyang lagyan ng hinang para maganda ang pagkakalapat ng ating wire. Turn natin mahinangan at naidugtong itong ating metal sa MC4. So, idudugtong na natin siya. Ayan, saksak dyan. Tapos, ilalak natin. Ayan. Pwede naman po kayong hindi gumamit ito kung ayaw nyo. Direction nyo na lang dugtong. Kaso ako po kasi gusto ko po pag gusto ko tanggalin, matatanggal ko ng maayos. So ito naman isa. Ihihinang pa rin natin yung wire. Ngayon, pahinang na. Tusok na natin dito. Ayan. Tapos yan. Tapos higpitan na natin. So ngayon, itusok natin to dito. Medyo masikip pero mas maganda. Para yung tubig ay hindi basta-basta makakapasok. Pero lalagyan pa rin natin yan ng Bulkasil. Dito natin yan ilalagay. Siyempre ito yung ating wire ng panel. Yun yung idudugtong natin dito. Dito tayo sa loob. So dito sa loob, siyempre talupan natin ito. Yung dulo. Kasi iipit natin sa breaker. Hindi pa natin dinudugtong yung panel, kasi baka magkadikit Araw po kasi ngayon Buti yung laging safe. Ito yung positive natin ng ating solar panel, di ba? Ayan, kita nyo may kulay red. Yung isa wala. Yan yung palatandaan ng positive natin. At ito yung positive nga nung kaninang inilagay natin. Dito siya sa part na to. So dito rin natin lalagay yung positive ng solar panel natin. Ng wire ng solar panel natin. So medyo matigas lang yung wire bago natin iayos yung linya para maipakita lang muna sa inyo. So ayan. Lagyan natin sa breaker. Okay. Ito yung mga isa. Guys, pag po kayo magkakabit nito, i-fix nyo po yung mga solar charge controller na yun, hindi pwedeng cable tie lang. Medyo may bigat po siya na konti. Baka po malagot na. Okay, ayan, nakakabit na. Yung breaker natin, nakababa pa naman, pwede na natin idugtong yung MC4 sa solar panel. Dito sa kabila. Ayan na. So ito, syempre, hindi naman ikaw magkakamali dyan. Kung nagkamali ka kanina, hindi nagkamali ka na rin ngayon. Ayan, tusok lang. Ayan, tusok lang. So dito natin ilatago yung wire after ng installation. Ngayon, dyan ka muna. Kayo nang discard niyan mga kaibigan kung paano nyo ipipix yung solar panel nyo sa bubong. Ayan, ganyan muna. Tara na sa baba. Ayan, naglinya na ako ng wire, dalawang wire papunta sa ating naglinya ako ng dalawang wire papunta sa ating battery doon sa baba. Ito ang kadugtong nun. Ayan, nilinya ko dalawang wire. Positive at negative. So, ikabit na muna natin yung positive dito. Okay, positive. Dugtong natin yung wire na gagamitin nating positive.
Gagamitin natin positive yung blue, dalawang kulay kasi to. Yung blue ang gamitin natin positive. And then yung black ay di yun yung negative. Dito sa battery natin, syempre, ang ginamit nating positive ay yung blue. O dito yung blue din. Yung kung kayo po yung naka lead acid battery, basta i-direct nyo lang itong positive sa positive, yung negative ay sa negative. O dahil ako yung naka live PO4, yung positive ay sa positive, yung negative ay sa wire ng BMS. So naglinya na po ako niyan dito para itutusok ko na lang yan, sasakit ko na lang diyan. So yun guys, yung positive nga idugtong na rin natin dito sa, pwede naman po kayong walang dugtungan na ganito, kaya lang po ayaw ko po kasi naka-direct para pag gusto ko siya kalasin, makakalas ko siya. Bubunutin ko lang yung mga dugtungan. Okay, tapos ito negative dun sa negative. Aray ko, nakakasalubsog. Okay, tapan lang natin. Tatapos na tayo. At delikado pong magkadikit ito, positive at negative. Ayan. Kabit natin sa battery to yung ginamit nating wire papunta sa solar panel. So ayun guys, after nga natin mai-on ay nagbukas na siya. Makikita nyo dyan, nadedetect niya yung solar, ayan, nagkulay red, at yung battery yung kulay green. So nadedetect niya pareho, kaya meron po siyang ilaw. Hello guys, good morning. At ngayon lang natin may ituloy yung vlog natin kasi kahapon ay inabot tayo ng hapon, hindi ko na naipakita yung charge natin. So tingnan natin ngayon. Hindi kasi masyadong mainit kasi yung araw natin natatakloban ng ulap. Ito na yung ating controller ngayon at pinakita ko naman sa inyo yung pag-i-install niya kahapon. Siya naman automatic detect kung ilang volts po yung inyo pong battery. So kung naka 60 volts po kayo, automatic niya ma-detect yung 60 volts. Kung naka 48, automatic niya ma-detect yung 48 volts. So buhay siya ngayon, ang oras ngayon ay 9:34, maaga pa rin naman. Ang volts makikita natin dyan ay ang amperes, ayan, 3.6, nakakakuha siya ng 3.6, and then siya ay merong 66.8 volts. Nung inilabas ko siya dito kanina ay 66 volts lang siya, ngayon ay 66.8 na. So check natin dito ng actual sa ating tester kung ilang amperes. Ayan, sabitan natin ng tester, 3.2, 3.3, ayan, 3.3 amperes yung nanggagaling sa panel natin, 3.3 amperes. And then tingnan natin kung ilan naman yung volts. Yung volts ay, tingnan natin kung ilang volts yung panel natin, 18, ayan, nasa 18. Nagkalaro kasi yung voltage niya, hindi siya dire-diretso. So 18, 15, o palagay na 18, 16, 15, o doon na lang tayo sa gitna, 17. Tingnan natin, 17 tsaka 3.3, 17 volts times 3.3 amperes equals, minaharvest tayo na 56 watts. So kung tama yung pagkakakompute ko or mali yung pagkakakompute ko, paki-comment na lang po dyan sa baba kung tama yung pagkakakompute ko, kung paano tayo kumuha ng wattage sa ating solar panel. So tingin ko is 56.1 watts yung nakukuha natin sa ating 150 watts na solar panel. Medyo mahina kasi nga sabi ko nga taklob naman yung ating araw. So at least gumagana na, sabi ko nga sa inyo, inilabas ko itong e-bike kanina ay 66 volts, ngayon ay 66.8 na siya. At syempre nakakatulong naman kung hindi ka rin naman aalis sa bahay mo, edi ibilad mo na lang kaysa naman isasaksak mo pa sa kuryente. Sabi ko nga sa inyo, sa amin naman hindi na namin kailangan ng ganito sana, para lang mapagbigyan yung pong hiling ng ating pong mga subscriber na kung paano po mag-install ng solar panel sa ating pong mga e-bike. So hanggang dito na lang mga kaibigan, sana po meron kayong natutunan kahit paano dito po sa ating munting video. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye!